Ayan, hello guys. Welcome once again. Welcome po sa ating pre-training ulit ngayong araw na to. And this time, ang topic po natin is isa po sa pinaka-paborito kong i-discuss which is about sa healthcare program. So pakilala muna ako. I'm Coach Jeff or Sir Jefferson ang posta kung tawagin po nila. And welcome po sa IMG. Okay. So sabi nga natin, si IMG is makakatulong sa atin na ma-avoid yung mga kakaharapin nating problema or matutulungan tayo ni IMG. Paano ba natin haharapin yung mga problema na yun? Nasasabihin natin, ready po tayo. Okay? So, review lang natin ng konti. Nire-required natin no, na lahat ng mga kababayan natin na sana mabuo talaga natin itong 5 blocks na tinuturo natin. Bakit po? Anong reason? Kapag nabuo natin yung 5 blocks, masasabi natin we are financially secured or sasabihin natin meron tayong kapanatagan ng isip or peace of mind na kahit anong dumating na problema sa buhay natin or kahit anong pagsubok, basta usaping finances, masasabi mong we are ready. Problema man sa tuition fee, may magkasakit, may nawala, pagtanda natin, may mga emergencies na dumating, walang problema kasi nabuo mo na yung 5 blocks. You are financially ready. Okay? And yan yung mga patuloy-tuloy nating dinidiscuss sa ating mga kababayan. Ngayon, nung diniscuss natin last time yung is about investment program, di ba? Yan. Sabi natin, through IMG, matutulungan tayo na magkaroon ng investment program. Yan. So, inuna natin yung number 5, but this time, ang ituturo naman natin, paano magkaroon ng healthcare program. Etong number 1. Number 1 sa 5 blocks natin. Ulitin natin, ang pinakagusto natin talaga, mabuo natin yung 5 blocks. Since na-discuss na natin yung about sa investment program, paano tayo maghanda, this time, healthcare program naman ang ituturo ko sa inyo. Okay? And good news, ang pinakaka-partner natin, walang iba kundi ang Kaiser Health Group. So this time, ang kakampi naman natin sa healthcare program, isang prominenteng company, sabi natin international company at masasabi natin sobrang napakalaki at napakatatag na company. Okay, simulan natin. Para mas ma-visualize natin, no, ano nga ba yung mangyayari sa atin 15 years from now? Sample, kunwari ikaw ay 38 years old. So 15 years from now, ikaw naman ay magiging 53. Pagdating mo ng age 53, ang question ko sa iyo, ready ka na ba sa lahat ng problema na possible na kakaharapin natin? And pag-usapan natin ngayon, isa sa pinaka-major na kakaharapin natin ay, alin po, problema sa healthcare. And alam nyo ba, karamihan ng tao po walang napaghandaang healthcare program. Uulitin ko ha, karamihan ng mga Pilipino wala pong napaghahandaang healthcare program. At alam nyo ba, number 1 na cause ng financial bankruptcy ng mga tao sa buong mundo, ano po, walang kaalaman sa paghahanda sa healthcare program or walang nasimulan. So, ibig sabihin, kahit anuman posisyon mo sa trabaho, OFW ka man, seaman, manager, maliit or malaki ang sweldo mo, hindi ka makakaligtas dito sa number 1 problem na kinakaharap ng tao. So, ibig sabihin, lahat tayo siguradong magkakasakit at higit sa lahat, even ang family members natin ay magkakasakit. Ngayon, kapag dumating yung time na yon, no, kung sino man ang mauunang magkasakit, tignan natin kung gaano kalaki yung problema natin. Bakit nga ba number 1 na cause ng kahirapan ng bawat tao sa buong mundo, especially sa mga Pilipino, ay ang healthcare program or kawalan ng paghahanda sa healthcare program. So number 1 reason is yung presyo ng mga gamot. Pansin nyo naman, napakataas ng presyo ng gamot and every year pataas siya ng pataas. Frequent na pagpapacheck up and sad part niya, karamihan sa atin hindi na nagpapacheck up. 'Di ba? Kasi nga masyado tayong nagtitipid. Accident, pag nagkaroon ng accident, ang tanong ko sa iyo, ready ka ba pag ikaw ay na-aksidente? Kahit sa ang aksidente, kahit sa loob ng bahay, pwedeng mangyari. May mga calamities, 'di ba? At higit sa lahat, yung hospitalization. Kahit alin dyan ang maunang dumating, grabe ang kinakaharap nating problema. Ang tanong ko sa iyo, ready ka ba?
Ngayong age 38 ka, ready ka ba? Pagdating ng panahon, ready ka ba? And tandaan mo, kung tatanda ka ng 15 years, sigurado, ang family members mo, tatanda din ng 15 years. So even yung mga parents natin, yung mga kamag-anak natin, anong nangyayari? Mas tumatanda at mas nagiging prone sa sakit. Okay? So yan po yung pinakamalaking problema natin. Pag-support sa family member din natin. Diba? Pag nagkasakit si nanay, si tatay, si lolo, si tito, kapag may nawala sa family member natin, di ba? Imaginein mo yun. Actually, ang mabigat na nangyayari nga po, karamihan sa atin, nawawala na or kinukuha na ni Lord kasi nga, wala na tayong magagawa kahit nasa ospital, gusto man natin i-extend ang kanyang buhay, tulungan siya, dahil wala tayong sapat na healthcare program, wala tayong mga HMO na available, sigurado po mauuwi sa death. Yun yung tinatawag nating mercy killing kasi nga wala tayong napaghandaan. So ang question, sa status mo ngayon, gaano ka ka-ready sa mga kasiguraduhan na darating na problema sa buhay natin at sa buhay ng family natin? Ready ka ba? Kung hindi ka ready, ang tanong ko sa iyo, may sinisimulan ka na ba? May idea ka na ba? Kaya dito sa IMG, gustong-gusto namin kayo maka-attend sa lahat ng training natin, particularly dito sa paghahanda ng healthcare program. Ngayon, ano ang karamihan na nangyayari kapag wala tayong napaghandaang healthcare program? Ito po yung nagiging resulta. Ito yung kadalasan, nabebenta natin yung ating mga ari-arian, kung ano man yung meron tayo na ibebenta natin, yan ang pinakamabigat, ang tagal pinaghirapan ng mga ninuno natin and even pinamana sa atin na bebenta lang kasi wala tayong healthcare program. Ang mabigat na part, nauuwi tayo sa utang. Pumupunta tayo sa mga lending company, even sa mga kumpanya natin, may mga loan na ino-offer para hindi tayo makawala. So nababaon na tayo sa utang. And minsan sa ibang tao or mga kakilala natin, naglo-loan na rin tayo. Yan ang nagiging resulta kapag hindi ka nakapaghanda. Tapos merong isa or ikaw mismo sa family member mo ay nagkasakit. Ganyan kahalaga ang meron kang healthcare program. And kadalasan sa atin po, napapansin nyo? 'Di ba sa mga GC natin, GC yung magbabarkada ng classmate, ng kamag-anak, ang dami diyan nagpo-post sa Facebook, humihingi ng tulong, 'di ba? Kasi nga po, karamihan ng Pilipino hindi nakakapaghanda. Kaya nga hirap na hirap po ang mga Pilipino na makaalis sa buhay ng kahirapan. Kasi majority sa atin walang napaghandaan na healthcare program. Ito po ang number one na cause ng financial bankruptcy ng mga Pilipino. Okay? And ito po pinakamasakit na part, 'di ba? Nakakatuwang tignan, pero ito yung katotohanan. Marami sa atin na uuwi sa mga Bombay o dun sa mga nagpapautang ng napakalaki ng interest. So imaginein mo dahil lang sa kawalan ng healthcare program, masisimula na po tayong mabaon sa utang. So kung tayo naman po ay magulang, yung mga anak natin ang napeperwisyo. Kasi obligado silang, tumulong ng tumulong sa atin. So sa halip na unahin yung family nila, yung goal nila, ang nangyayari na ipoprovide po sa atin. Eh, ganyan po kabigat at ganyan kahirap ang mangyayari sa atin kapag wala tayong napaghandaan po para sa future. Ngayon, may dalawang klase ng healthcare program. Bigyan ko kayo ng idea. Number one, ito po yung tinatawag nating short-term or traditional na HMO. Pag sinabi nating short-term, ito po yung mga healthcare na pinoprovide sa atin ng ibang company kapag malalaki yung company mo. O yung iba naman, pag wala sa company, may mga business, bumibili sila ng sariling healthcare program. So ano ba yung short-term na healthcare? Ano ba yung kaibahan nun sa long-term? Ganito po. Number one, ang short-term, ito ay yearly. Ibig sabihin, taon-taon talaga kailangan mong magpalit or bumili ng healthcare. Magamit mo o hindi, obligado siyang matapos after 1 year. Then, alam naman natin na every year, tumataas yung premium o yung binabayad natin. 'Di ba? Ito po ay kasabay ng inflation rate. At ang karamihan ng short term o majority ng short term,
wala po siyang kasamang insurance. Okay? So, healthcare lang talaga yung covered niya. And number 4, wala po siyang return of premium. So, ibig sabihin, kahit hindi mo magamit yung healthcare mo, pagdating ng December, automatic po yan, lapse na po siya, terminated na. So, bili ka na naman. Lahat naman tayo gusto nating alagaan yung sarili natin, di ba? Ayaw natin magkasakit. Gusto lang natin may healthcare para protection. Kaya lang, yun yung mabigat. Naghuhulog ka, kagaya ko po, for more than 27 years, naghulog, pero after ng 27, wala naman babalik sa akin kahit piso. Yun po yung short term. Then number 5, kaya ka lang i-cover hanggang age 60 or ikaw ay empleyado. Pagdating ng 60 pataas, hindi ka na po covered. Ang question, kailan ba naglalabasan lahat ng sakit? Hindi ba pagtanda po natin? So yun po yung masakit na part. Kaya dapat pag-isipan natin, mas maging wise po tayo. So alam nyo na kung bakit yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman kasi marunong silang maghanda. Pero yung hindi mayaman, mas lalong bumabagsak kasi karamihan po walang sapat na kaalaman at paghahanda. Okay? Yan po yung short term. Ano naman ngayon yung long-term healthcare program? Ang long-term healthcare program, ito po yung tinuturo ng IMG. Ito po yung tinatawag nating 3-in-1 savings program. So bakit savings? Kasi naiipon ang pera mo dito sa healthcare program na to. Okay, itong kagandahan ng long-term healthcare. Ang kagandahan po, 7 taon ka lang na maghuhulog or mag-iipon. After ng 7 years na pag-iipon mo, ano po mangyayari? Kaya ka nang i-covered hanggang 100 years old. So, ibig sabihin, habang tumatanda ka, you are protected. Tandaan nyo ha, hindi kagaya ng short term. Ang short term, every year kang maghuhulog. Kagaya ko, umabot ako ng 27 years. Samantalang dito kay long term, 7 years ka lang na maghuhulog, pero covered ka for the rest of your life. Yun yung isang advantage. Number 2, eto lang po ang healthcare program na may insurance coverage. Just in case mamatay yung policy holder, kunin ni Lord yung policy holder. Ang good news, may healthcare program ka na, meron ka pang insurance program na mapapatransfer kanino po sa yung beneficiary o yung family member mo makakatanggap pa po ng insurance. Okay? So yun yung pangalawang pinakamaganda. And number 3, ito po yung pinaka-the best sa lahat. Meron siyang return of premium up to 85%. Ibig sabihin, kapag hindi mo nagamit, no, hindi ka nagkasakit, di ba usually sa short term, pag hindi ka nagkasakit, next year wala na. Next year wala na ulit. Dito, kapag hindi mo nagagamit, nare-retain po yung pera mo. Nare-retain siya, and good news, every year, padami siya ng padami up to 7 years. And ano pang nangyayari? After 7 years po, yung lahat ng pera mo, nag-grow siya ng 10% per annum compoundedly. O, di ba? Mamaya di-discuss ko. So, sabi nga natin, may healthcare ka na, may insurance ka na, meron ka pang savings program or investment program. Okay po? Then, ang good news, sabi ko nga, kaya kang i-covered mula ngayon hanggang 100 years old. Diba lahat ng sakit halos naglalabasan pag-retire natin o sabi natin pagdating natin sa senior years? Good news, kung kailangan mo ng healthcare program, nandyan yung Kaiser program natin. Unlike sa short term, wala. Hanggang 60 ka lang talaga kayang i-cover. Okay? Kaya kung kailan naglabasan ng sakit, wala nang aalalay sa iyo. Yun ang dapat nyo pong makitang malaking difference. And number 5, meron tayong reinstatement program which is kung hindi ka nakahulog ng 1 month, 2 months, 5 months, kahit nga 1 year na hindi ka makahulog, pwede kang maghulog ulit. Mare-renew ulit yung policy mo. Ibig sabihin, yung naunang hinulog mo hindi mawawala. Nandun lang siya. So madadagdag lang siya. Okay? And lastly, transferable po yung ating premium yung ating policy. Ibig sabihin, kapag nawala yung policy holder, good news, yung programa niya mapapalipat po sa kanyang primary beneficiary. Nakita niyo po yung big difference ng long term and short term. Kaya nga, ini-encourage namin kayo
na talagang mas maging wise this time para naman makaalis na tayo sa pinakamalaking problem na kinakaharap natin. So ito yung healthcare program na meron siyang healthcare, merong investment at merong life insurance. Okay? Klaro po ba? At least nakita nyo na ngayon yung main difference. Ngayon po, para mas lalong ma-visualize nyo, meron akong ginawang computation para makita nyo yung malaking-malaking diferensya. Sabihin natin, kumuha ka ng short-term healthcare program. Nagsimula ka ng 27 years old. Tapos, ang starting na annual premium mo ay 15,000. So, ibig sabihin, kung ngayon ay 15,000, then nag-note ako dito, tumataas ng 1,000 pesos every 2 years. O 1,000 lang yan, every 2 years pa. So, ibig sabihin, 15,000, 16, 17. Then, sabihin natin, 5 years ang ginawa mong payment. 5 years kang bumibili ng short-term healthcare program. 5 years, sorry, 25 years. 25 years kang bumibili ng short-term healthcare program. So, computein natin kung magkano ang nailabas mong pera after 25 years. So, sabihin natin, 21,400. Ito yung average. Ulitin ko ha, saan galing yung 21,000? Average na premium. Kasi nagsimula ka sa 15,000, pataas ng pataas hanggang umabot ng 25 years. So, 21,400 multiplied by 25 years. So, ang nailabas mong pera is 535 pesos. 535,000 pesos. So, ibig sabihin, sabi natin, nagkasakit ka o hindi ka nagkasakit, ang nailabas mong pera, 535,000. Ito po ang question. After 25 years, may babalik ba sa yung premium? O may maibabalik ka bang pera sa'yo? Ang sad part, wala po. Zero talaga ang mangyayari. Kasi nga, ito ay short term. Naglabas ka man ng maglabas ng pera kahit 30 years, kahit 40 years pa yan, zero pa rin ang premium mo na babalik sa'yo. Kasi wala naman ganung kondisyon sa short term. Pero kapag long term, 3-in-1 savings program, sabihin natin nag-start ka ng 27 years old. Then, ang monthly premium mo is 2,647 or ang annual premium is 31,764. Note, may note po rito ha, no increase for 7 years. Yan po yung kagandahan kasi never na nag-i-increase po yung premium mo kapag long-term healthcare program. So sabihin natin, ang annual mo is 31,764. Then number of years payment made. Makikita mo 7 years lang. Sa short term, 25 years. Pero sa long term, 7 years. Kaya kung titignan natin, kung i-compute natin kung gaano kalaking pera lang ang nailabas mo, so 31,764 kada year times 7 is equals to 222,348. So tignan mo po yung laki ng difference ng nailabas mo. Pero same po yung coverage mo. And good news, ang long term, kaya kang i-covered up to 100 years old. Ngayon, sabihin natin, nag-mature yung pera mo. Kasi good news, dito po sa long term, nagmamature yung pinaka-savings program mo. So once na nag-decide ka na po, after 20 years, nag-decide ka na kunin yung maturity value mo, aabot po siya ng average of 524,776. Saan ka nakakita may healthcare ka na, pwede pa palang ma-withdraw yung pera mo? Yan yung malaking difference. And 7 years lang yung program mo, ang liit lang ng nailabas mong pera. Kung mag-annual ka pa ng bayad, nako, ang laki pa po ng discount. Aabot sa 100,000 lang yung babayaran mo o yung naging ipon program mo. Klaro po ba? So nakita niyo yung main difference. Sabi ko nga po, iba o malaki ang kalamangan kapag may alam po tayo. Kaya si IMG, pilit namin kayong tinuturuan at binibigyan ng mga idea kung ano ba yung mga programa na mas maganda at mas makakatipid kayo. Okay? So, tignan natin, no, para mas ma-identify nyo, mas ma-visualize nyo. Kung sabihin natin, meron kang HMO, sir, meron naman akong HMO ngayon eh. Hindi ko na kailangan yan. Okay, sige, tignan natin. Kung meron kang healthcare ngayon, during productive years or employment years mo from 21 to 60,
Yes, meron kang short-term healthcare. Ang tanong ko sa iyo, habang buhay ka bang empleyado? Hindi ka ba magre-retire o magre-resign? Paano pagdating mo ng retirement years or nag-resign ka? O sabihin natin tinanggal ka, sabihin natin may nangyari sa iyo. Ang tanong ko, kaya ka pa bang i-cover ng company? Hindi na po. So once na engage ka, okay. Pero pag disengage ka na sa company, sarili mo na lang yan. Eh lahat naman tayo dito sa Pilipinas, pagdating ng 60, yan yung retirement period. Sa government, 65. Diba? Ang question, tatanda ka pa din, bibitaw ka pa rin, bibitawan ka pa rin ng company. Ngayon, kung kailan tumanda ka na, naglabasan ng sakit mo, wala ng proteksyon na aalalay sa'yo. Yan yung advantage ng long-term healthcare program. Kaya kang proteksyonan habang ikaw ay nagtatrabaho. Tandaan mo, 7 years program lang yan. Kaya pwede kang kumuha ng mas maraming program kapag nakatapos ka. At kaya ka pang i-covered hanggang age 100. Okay? So, decision mo yan, kaibigan. Ang importante, meron kang masimulan. Ngayon, question naman, Sir, paano kung wala kang healthcare ngayon? Sabihin natin nagtatrabaho ka, tapos wala kang healthcare program. Mas mabigat ng konti. Kasi imaginein mo, kada sakit mo, gastos talaga. Pagtanda mo, nag-retire ka, di ganun din, sobrang laking problema. So, anong mangyayari? Kaya karamihan po ng Pilipino, ano pong nangyayari? Pagdating ng retirement years, financially broke pa rin. Or malaki lalo yung problema at higit sa lahat na pe-pervision natin yung ating mga anak or mga kamag-anak sa buhay. Kaya ang pinakasolusyon natin, magkaroon talaga tayo ng long-term healthcare program para kaya kang i-covered mula sa employment years hanggang sa retirement years mo. Okay? Hopefully, klaro na po sa inyo ang question. May sinimulan ka na ba? May ginagawa ka na? Ilang taong ka na ba? Diba? Sigurado naman ako lahat tayo magkakasakit. Ang tanong, sino ang ready? Or gusto mong pahirapan na lang yung family member mo, pahirapan mo pa yung sarili mo. Dumating tayo sa mercy killing na tinatawag. So, depende po sa iyan. Kaya gustong-gusto namin na magkaroon kayo ng healthcare program. And the best kasi IMG, kung IMG member ka, mas maganda. Kung hindi ka pa IMG member, maghanap ka ng mga IMG member na makakatulong sa iyo. Klaro po? Ngayon, paano ba yung programa natin na 7 years na sabi nyo? Ganito po yan. Sa unang 7 taon, ito yung ipon period natin. Nagsesave ka na nagsesave. Kung may HMO ka, maganda. Kung wala kang HMO, mas kailangan mo. Kasi kung may HMO ka, na ospital ka, edi mas maganda kasi hindi magagalaw yung healthcare program mo. Ang gagamitin mo yung HMO ng company. So, ang kagandahan nun, yung perang naihulog mo, every year, di ba, for 13 years, kikita po siya ng 10% per annum accumulated. Ganito po yung program natin, 7 years lang. Kaya kung 22 ka, pagdating mo ng 29, aba, tapos ka na, hayahay na yung buhay mo. Kasi yung pera mo ay kusa nang nagtatrabaho, may life insurance ka na, may healthcare insurance ka pa, may savings program ka pa. Okay? Then ito po yung mga benefits na meron tayo. May free dental benefits ka pa, may annual physical examination. And alam mo ba, just in case, sabihin natin, nakaka 1 year ka pa lang ng hulog, tapos namatay ka. Alam mo ba na mawe-waive yung iyong premium? Ibig sabihin po, kung namatay ka after 1 year, yung lahat ng program mo mapapalipat sa iyong beneficiary. 'Di ba transferable nga tayo? So, ibig sabihin, yung buong policy mo, mapapalipat sa asawa mo or sa anak mo. Good news, yung natitirang 6 na taon, hindi na nila babayaran. Ulitin ko ha, kung nakahulog ka ng 1 taon, tapos namatay ka, mapapalipat po sa beneficiary mo yung lahat ng program mo. At yung natitirang 6 na taon, hindi na nila babayaran kasi fully paid na po yun ng Kaiser. Nawe-waive na po yung installment mo. Yun po yung kagandahan. And ang mangyayari, mag-grow na lang ng mag-grow yung pera mo. Ganyan kaganda po yung ating programa. So, ilang taon ka na ba ngayon? May sinimulan ka na ha? So, kailangan ma-double check po natin yan. Otherwise, magsisisi tayo sa huli talaga. Okay? Kasi lahat naman tayo, for sure magkakasakit. Klaro po?
Then, ito po yung mga program natin. Sir, ano ba yung maganda or fit para sa akin na program? Siyempre, ang advice po namin, yung mas malaki yung maturity value mo. Ibig sabihin, ipon mo siya. Ibig sabihin po, maghanda ka na ng mas malaki kang ipon. Kasi sarili mong perang iniipon yan. So, advice namin talaga, kunin mo yung K100. So, pwede mong gawin siya monthly, which is, ito po, 5882 lang, or pwede mong gawing annual, na kung saan makaka-discount ka ng 2 buwan. So, mas maganda talaga yung annual program natin kasi 2 months po ang madi-discount mo every year. So, makakatipid ka ng 14 months agad. Diba? Pero, syempre, nasa sayo pa rin po yung pagpili. Okay? Kaya advice namin, mas maganda talaga kung kaya natin makapag-annual tayo kasi sayang yung 2 months na discount. So, kahit anong program ang kunin mo, mas mababa or mas mataas, okay lang yan. Kasi sarili mong ipon at ang pinakamahalaga sa lahat, pinaghahandaan mo yung future mo at future ng family mo. Okay po? So, pag-usapan natin yan in details kung anong programa ang gusto mong kunin. Ngayon, ano po mangyayari once na naging policy holder ka na? Magkakaroon ka po ng tinatawag na OPMS or Online Policy Management System. Dito makikita mo lahat ng details, printable po siya, lahat ng tanong mo. And even po, saan po ba yung mga ospital, mga dental clinic, paano po ba magpa-appointment, ano po ba yung mga accredited na hospital, saan located, lahat po dito nyo makikita. Lahat ng resibo nyo nandyan, payment history nyo, lahat po makikita nyo sa OPMS nyo. And good news kasi printable po siya. Okay? Yan yung pinakamalaking advantage natin. Then, syempre, meron po kami tinatawag na strategy program na kung saan, ito po sabihin natin sa medyo gipit, 'di ba? Sabihin natin medyo gipit, medyo alanganin yung kanilang sabihin natin ano yung mga budget nila is may kakulangan. Ang good news po, meron tayong tinatawag na strategy. Sabi nga natin, mag-focus ka lang sa 1 month initial premium mo. Tandaan mo ha, hindi ka maghuhulog monthly. Ibig sabihin, hindi ka maglalabas ng pera mo every month or every year. Hindi ka maglalabas. Isang beses ka lang maglalabas ng pera mo galing sa bulsa mo. Ulitin ko ha, isang beses lang. Then the rest po, 'di ba? Lahat ng premium mo ang panggagalingan na ay galing sa commission mo, galing sa pagtulong mo sa kapwa. Sabi natin, kumuha ka ng K50 na plan. Ang premium mo is 2,941 ng monthly. Ito lang ang bunuin mo. Kapag binuno mo yan, nagawan mo ng paraan at naging associate ka na, ang kagandahan, kahit mag-skip ka ng 3 months or ilang buwan, then nagkaroon ka ng komisyon, ito po, kaya mo nang sustentuhan o i-sustain or i-maintain ang iyong policy. So every month, every year, kaya mo nang hulugan yung lahat ng premium mo na hindi manggagaling sa bulsa mo. Paano po mangyayari yan? By doing IMG business program or tinatawag nating doing IMG mission. Tinutulungan natin yung ating mga kababayan na maging financially ready sila and in return, meron ka pong ma-earn na commission at yun ang panguhulog natin sa ating monthly premium. Yan po ang karamihan po sa amin na ginagawa. Okay, kaya wala na po kaming problema sa aming premium. Okay, so klaro po ba? So, yan po yung isang naging advantage ng mga tinatawag na reinstatement program kasi pwede tayong mag-hold, pwede tayong mag-delay ng hulog, 'di ba? Hindi kagaya ng mga raming company, hindi ka pwedeng mag-delay, hindi ka pwedeng mag-skip. But sa atin, kahit anong gawin mong skip, pwede kasi 2 years po yung ating grace period. Klaro? So sabihin mong maliit man ang income mo ngayon, walang problema kasi matutulungan ka pa rin ni Kaiser at ni IMG na magkaroon ka ng healthcare program. So wala ka na pong dahilan para hindi mo paghandaan yung sarili mo at lalong-lalo na para sa family mo. Klaro po? So ayan, ito po yung ating mga Kaiser Medical Center and Medical Clinic na matatagpuan po sa mga SM Malls at Robinson Malls. So check po natin. Ito po yung mga tao na mga nakatanggap na, 'di ba, nakakuha po, nag-benefits at higit sa lahat yung nakumpleto na po nila yung kanilang mga program, yung iba naka-receive na po ng maturity value nila. Okay? So once again, this is Coach Jeff
At least ngayon nakita nyo na kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng healthcare program. Kasi kapag hindi mo po napaghandaan yan, lahat naman tayo siguradong magkakasakit. Sino po pa ang excuse na hindi magkakasakit? Diba? Ulitin ko, ang number one na cause ng financial bankruptcy or paghihirap ng lahat ng tao ay kapag wala kang napaghandaan na healthcare program. Kagaya ng pinakita ko, na uuwi ka sa pangungutang, pagbebenta ng property, paglo-loan, or sabi natin, pagpo-post sa Facebook, kasi sigurado po tayo lahat hahantong doon. Ang tanong lang, sino po sa atin ang ready? So sa IMG, tutulungan ka namin maging ready. Okay, so once again, this is Coach Jeff. And kapag may mga question kayo or gusto nyo mag-start or some clarification, pwede nyo po kaming i-reach out or yung mga nag invite po sa inyo. Maraming salamat po and God bless everyone.